Eto nagtataka ang mamamayang Pilipino ngayon mga bossing, bakit ho? Nagtataka sila, akala ko ba walang pasaporte si Hanilet? Oh, kasi nandun na po sa the Netherlands, mga kababayan. Sabi po ni Benji Junior Contreras, mga bossing, bakit nakapunta si Hanilet sa dahig? Kasi 'di ba yung umpisa pa lang ho, pinapasama siya dahil siya yung misis no? Pinapasama siya. Sabi, eh, ikaw sumama, may karapatan ka sumama diyan. Oh, ganito, ganyan. Nagtaka ako bakit ayaw ni Hanilet. Kasi kunyari ako, aarestuhin ho ako mga kababayan. No? Tuwa naman yung mga DDS. Oh, talaga maaaresto ka na, Mark Ramos. Tuwa naman yung mga DDS. Nako, bilang na ang mga oras mo, Mark Ramos, aarestuhin ka na. Ganyan yung mga komento nila. Kunyari lang naman yun. Malabo yun, no? Dahil tayo, lahat po ng balita natin, lahat po ng dinidiscuss natin dito sa ating channel, mga kababayan, ay galing po yan sa mga mainstream media at tayo ay nagre-reaction lang. Di ba? Ano sabi dito? Hindi, may nagtatanong kanina nalagpasan ko lang Sabi ni KitKat, kaya tinanong ng attorney kung ano nga ba ang fake news, yung clickbait ba na caption kasama sa fake news? Gaya mo, Bongo daw, may galit. Talaga makikita mo dito mamaya, no? Pero ang gawin mo, magbihis ka muna, mag-t-shirt ka. Makikita mo, malalaman mo kung bakit namin naisip na may galit, malamang may galit si Bongo. Wala, hindi kasama sa Hindi kasama Mamaya ipapaliwanag ko, diyan ka lang, no? Tapos kada merong advertisement, panoorin mo saglit. At least nakatulong ka. Si attorney Trixie, Diyos ko naman, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng fake news. Ilulusot niya pa. Fake news! Maling pagbabalita! Kagaya nung sasabihin nila na tayo din po nagwa-water cannon. Yun, fake news yun. No? Hindi kagaya nung, eto, Bongo, siguro may galit kay Inday Sara Duterte. Bongo, may galit kaya kay Inday Sara Duterte tapos may question mark. Yun ang naiisip ko. Yun ang sa tingin ko na posibleng mangyari dahil doon sa sasabihin natin. Ganun lang. Di ba? Putek na yan. Umabot pa doon sa science si Galileo Galilei. Ano po talaga yung fake news? No? Hindi ko na po alam kung ano talaga yung fake news. Ang lambot ng boses. Di ba? Ang lambot ng boses. Yung ganito po, yung kay Galileo Galilei, hindi ko na po alam kung ano kasama po ba yung clickbait o ano pa. Fake news is fake news. Winater cannon, nag-water cannon din po tayo. Ibig sabihin, tapos na. Wala namang nangyaring water cannon na naganap. Ganong kasimple ipaliwanag ang fake news. No? Merong mga kapulisan na nag-withdraw. Na mga nag-resign. Saan? Wala. Di ba? Yun ang fake news. Di ba? Simple. Wag tayong wag tayong magpahulog sa fake news, yung hindi po natin alam kung ano po ang ibig sabihin ng fake news. Napakasimple lang. Eto, nagtatanong ang taong bayan, bakit daw nakapunta si Hanilet dahil ang sinasabi wala daw siyang passport. Ngayon nasa the Netherlands na. Kung ako aarestuhin mga kababayan, no? Kung ako aarestuhin, tas na yung misis ko nasa gilid ko, no? Tas yung mga anak ko, kasing lalaki na nila Baste. Si Baste, si Inday, si Pulong, tapos si Kitty ang pinakabata. Mga bossing. Nakaya na nilang umuwi mag-isa. Ay nako! Pag sinabi sa akin ng misis ko, nako, ayoko sumama sa iyo, ganun, hindi kita sasamahan. Sige, eto na ang huling pagkikita natin. Magtatampo ako noon, no? Ito na ang huling pagkikita natin. No? Didiretso na ako doon. Huwag mo akong dadalawin, ha? Di ba? Kasi, ang unang reaksyon ng mga misis, mga kababayan, o ng mister na merong aarestuhin, yung aarestuhin, yung kabiyak nila, sasama yan.
'Di ba? Sasama yan. Kaya lang, nabanggit nga nila, ay wala po akong passport, kaya hindi po ako makasama. Oh, pwede ba yun? Galing ng Hong Kong, tas walang passport. Paano yun? 'Di ba? Bakit nakapunta si Hanilet sa The Hague, Netherlands? Hindi ba sabi niya wala siyang passport? Kaya ayaw sumama kay Digong noong dalhin siya sa The Netherlands? Kaya sa halip si former ES Salvador Meljaldea ang sumama. Oh. O talagang ayaw lang sumama noon kay Digong dahil may mga aayusin sa Davao. Ngayon siguro ayos na. Kaya ayan, pumunta na ng The Netherlands. Ano kaya yung sinasabi dito ni Sir na may aayusin sa The Netherlands? Ano po? Yung iba naman kayo chinichismis nyo ha. Sinasabi ninyo, hindi kasi ayaw payagan ni Ipe. Walang ganun. No? Si Ipe ano lang, kumbaga kinomport lang niya si Hanilet. 'Di ba? Kinomport niya lang si Hanilet. Pero ako talaga mga kababayan, magtatampo talaga ako doon sa misis ko kung sakaling sabihin na hindi ako sasama. Ikaw lang mag-isa dyan. Bahala. Wala akong passport. Eh, sasabihin ko, last na to ha. Wag mo na akong dun. Wag mo na akong bisitahin dun. Mapapaisip din talaga ako, mga bossing. Or, baka nga, kung ano man yung iniisip ni Ka Benji Contreras, mga kababayan, na aasikasuhin nila doon, ano kaya at bakit kaya sobrang importante yun. Biruin mo, uunahin, no? Yung aasikasuhin na yon kesa doon sa pagsama doon sa inaarestong mister. Tapos, si Pulong nakita ko doon sa balita. Ang daming bansang pupuntahan. No? Halos 16 yata yung bansang pupuntahan ni Pulong. Hindi ko alam, siguro kukunin. Dahil ang mga OFW hindi magpapadala simula 28 hanggang kailan? April 4? Nakikiusap kami sa inyo. Mga OFW, no? Mga DDS, nakikiusap kami sa inyo. Na baka pwede gawin nyo ng 1 year. na wag magpadala, okay lang sa amin yun. Walang problema sa amin yun, no? Ewan ko lang kung okay doon sa inyong mga kamag-anak. O baka kaya si Pulong pupunta sa 16 na bansa, baka siya yung kokolekta nung nung mga padala ninyo. O para hindi kayo magbayad ng tax sa gobyerno, para walang tax, ako kokolekta. Di ba? Hindi, joke lang. Ang dami nyong kayong mga DDS, ang dami nyong kaartihan sa buhay. No? Ang dami nyong kaartihan sa buhay. Bakit? Biruin nyo, sabi ho nila mga kababayan, hindi kami magpapadala simula 28 hanggang 4 yata. Pero wag ka, sa 5, magpapadala na din ho yung mga yan. Wala din. No? Nagsantambak lang kayo doon sa pagpapadala nyo. Imbis na sana, eto 28 magpapadala na ako kasi kailangan na nung mga nung mga kamag-anak ko, nung mister ko no? Pambayad sa tuition, ang deadline at 30. Wala, anak. Para kay Digong, no? Huwag muna tayo magbayad ng tuition, palit muna tayo. Ganun. Di ba? Pero wag ka, sa 5, mag-uumpisa, magdadagsaan ho silang magpadala. Ganun din. Hindi man kumita, yung sinasabi nyo, para hindi kumita ang gobyerno. 28 hanggang 4 ng Abril, wag tayong magpadala. Wala bang kinita doon, papasok pa din yung kita ninyo sa 5. Kaya yung sinasabi ng iba, nonsense talaga tong mga DDS na to. Puro papansin lang. 'Di ba? Sabi ni Ning Intia, Sir Mark, pa-shoutout sa asawa ko, Gina G, na si Lino Dalupa. Dalapu. Sir Lino Dalapu. Gwapong-gwapo daw po kayo, sabi ni Ma'am Ning Intia. Yung madelay nga lang ng 1 araw ang padala, balisa na silang lahat. Correct. Diyos ko, kayo mga
kayong mga ano, mga DDS, wag nyo nga kaming ano, wag nyo nga kaming um, paandaran ng pa isa-isang daan, $100 na inyong padala dyan, no? Wala din yan. Subukan nyo. Oh, sige. 1 year, walang padalahan. Oh. Yan, at least, iisipin nyo, nako, eto, 1 year, na walang kikitain ng gobyerno galing sa akin. Ewan ko lang. Baka pag uwi mo ng Pilipinas, malnourished na yung mga, yung mga anak mo o yung mga kamag-anak mo. Di ba? O, balik ho tayo dito ulit. Paano nakapunta nga talaga to? Eh sinasabi, walang passport. Di ba? Kayo talaga. Ang mahirap po sa kanila, hindi sila marunong gumawa ng mga alibay na hindi sila mabubutasan eh. Pero nyo, tingnan nyo, pinagtawanan ho sila, mga kababayan. Bakit? Walang passport, galing ka ng Hong Kong, tapos sasabihin mo wala kang passport, kaya hindi ka makasama ng dahig. Diba? O sabi sa sabi sa mga DDS ni Expose Channel. Asa na yon? Bakit 1 week lang? Gawin na nilang forever. Wala, hindi kaya niyang mga yan. Diba Just Vincent? Hindi kaya niyang mga yan. Anyway, naku po. May masakit ho ang ulo na senador, mga bossing. Eto umpisahan ho natin ito dito kay Bato de la Rosa, mga bossing. No? May promise. Fix man, sabi. Sabi ni Bato de la Rosa. No? Fix man. Hindi ako DDS. Di ba? Sabi ni Jay Camote. Uy, isa ka daw sa nabigyan ng confidential fund, Jay Camote. Ipakilala mo nga kung sino ka talaga, malaman namin kung sino ka. Isa ka sa nabigyan ng Office of the Vice President ng confidential fund, Jay Camote. Ipaliwanag mo. Mark, ano naman yung water cannon na sinasabi mo? Si yun? Si Mark Lopez yun. Tayo din po nagwa-water cannon. Wala naman pong ganung nangyari. Yun ang fake news. No?